ipatutupad yan sa August 1. So mas mataas kumpara doon sa initial na 17% na inanunsyo ng US. So hindi na nakakagulat kung kabilang yan sa tatalakayin sakaling matuloy nga yung bilateral meetings sa pagitan ni US President Donald Trump at ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre kapag ganitong mga bilateral meeting, hindi naman nawawala dyan yung usapin tungkol sa seguridad. Lalo na ngayon, mainit din ang West Philippine Sea. So isa din yan sa inaantabayanan natin, kabilang na yung mga issues tungkol doon sa ating mga overseas Filipino workers. But again, hinihintay pa rin natin ang opisyal na pahayag ng DFA at ng Malacanang tungkol sa magiging agenda ng Pangulo. Okay, Masay. Ibang issue naman na tila nakag-question yung pagtalaga kay Dave Gomez bilang bagong PCO Secretary. Saan ang hugot nun galing? At anong sabi ng Pangulo? O sabi ng Palasyo? Oo nga, Bok, yan din yung unang ibinungad namin kay PCO Secretary Dave Gomez. Nakakapanumpa lamang kanina, by the way, ang mga bandang alas 3 pasado lamang ng hapon yan, nanumpa siya sa harapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang, kasama niya yung kanyang pamilya, at nagkaroon din sila ng maikling pagpupulong transition ni outgoing Secretary Jay Ruiz. Isa yan din sa mga natanong natin kay Secretary Gomez, pero ang paliwanag kasi dyan ng ilang sektor, kabilang na si Senador Pia Cayetano, hindi nararapat yung pagkaka-appoint kay Secretary Dave Gomez sa PCO dahil sa minsan naging affiliated ito sa industriya ng tabako. At bilang cabinet official,